Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay ng salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating mong pagbubulay-bulayan sa magandang umaga ng Lunes ay matatagpuan sa mga bilang Kapitulo 36, talatang 1 hanggang 13. Ito po ang sinasabi. Ang mga pinuno ng sambahayan na angka ni Gilead na anak ni Makir at apo ni Manases na anak ni Jose ay lumapit kay Moises at sa mga pinuno ng Israel. Sinabi nila, iniutos sa inyo ni Yahweh na ipamahagi ang lupain sa pamagitan ng palabunutan. Iniutos din po na ang bahagi ng kapatid naming si Zelofehad ay ibigay sa mga anak niyang babae. Kung ang mapangasawa nila ay mula sa ibang lipi, ang bahagi nila ay mapupunta sa liping iyon, kaya't mabawasan ang bahagi ng aming lipi. At pagdating ng taon ng paglaya, kapag ang lupaing na ipagbili ay naibalik ng tuluyan sa dating may-ari, ang bahagi nila ay mauuwi ng lubusan sa lipi ng kanilang asawa. Kapag magkagayon, mababawasan ito sa aming lipi. Dahil dito, sinabi ni Moises sa mga Israelita, tama ang sinabi ng mga apo ni Jose. Kaya't ang utos ni Yahweh tungkol sa mga anak ni Zelofehad ay malaya silang mag-asawa sa sinumang gusto nila. Ngunit huwag lamang lalabas sa lipi ng kanilang ama. Ang bahagi ng alinmang lipi ay hindi maaaring ilipat sa ibang lipi. Iyon ay panatilihin sa lipi ng kanilang ama. Ang babaeng may namana sa kanilang ama ay kailangang kumuha ng mapangasawa mula rin sa lipi nito upang hindi malipat sa ibang lipi ang kaparti ng kanilang ama. Ang kaparti ng alinmang lipi ay hindi maaaring ilipat sa ibang lipi. Panatilihin ng bawat lipi ang kani-kanilang kaparti. Sinunod nga ng mga anak ni Zelofehad ang utos ni Yahweh sa pamagitan ni Moises. Sina Maala, Terza, Hogla, Melka at Noah ay nag-asawa nga ng mga lalaking mula sa angkan ng kanilang ama, nakabilang sa lipi ni Manases na anak ni Jose. Kaya nanatili ang kanilang kaparte sa lipi ng kanilang ama. Ito ang mga batas at tuntuning ibinigay ni Yahweh sa Israel sa pamagitan ni Moises sa kapatagan ng Moab sa tabi ng Jordan sa tapat ng Jericho. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na mapagmahal, Ikaw ay napako sa krus dahil sa aming mga kasalanan. Salamat Panginoon sa walang katapusang pag-ibig na inialay mo sa amin. Aming itataas sa inyo ang aming mga kababayan, lalo na ang iyong mga anak sa pananampalataya na nangangailangan ng kagalingan dahil sa mga karamdaman. Maraming nakakasakit ngayon, panahon ito Panginoon, tulad ng ubo, sipon at iba pa. Naway abutin mo sila at pagalingin mo ang kanilang lakas na nawala dahil sa mga karamdaman ito. Amin ding inilalapit sa inyo ang aming mga kapatid na naghanap buhay sa lansangan, na sila iyong ingatan sa mga masasama. Amin ding itinataas sa inyo ang aming mga kapatid na mangingisda, na sila ingatan mo sa laot ng karagatan, tulad ng pag-iingat mo sa iyong mga apostol na naroon sa laot, nang ang malakas na hangin ay kanilang naranasan at ito'y iyong pinahinto
Amin ding tinataas sa inyo ang aming mga kapatid na mga magsasaka, mga nagtatanim ng palay, gulay, prutas at iba pa, na sila ingatan mo, Panginoon, lalong-lalo na, Panginoon, sa mga mapansamantalang negosyante upang bilhin ang kanilang mga palay, gulay na mura at ibibenta nila ng napakamahal. Lord, tulungan mo po ang aming bansa, ang aming mga leader upang masawata ang mga ganitong kalakaran dito sa aming bansa, Panginoon. Maraming salamat po, O Diyos, sa lahat ng aming mga panalangin na may kasagutan, O Diyos, sa pangalan ni Jesus na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Maliwanag na isinasaad ng aklat na ito na ang Diyos ang makapangyarihan, nagliligtas at nagkakaloob ng pagpapala upang magtagumpay at manatiling matatag ang bayang kanilang hinirang. Maring hindi katanggap-tanggap sa ating kapanahunan ang napakaraming digmaan at pagpatay na napapaloob sa aklat na ito. Subalit, ayon sa patutuo at karanasan ng mga taong ito, ang Diyos nila ay maaaring gumamit ng anumang paraan, lalo na't ito ang paraan ng halos lahat ng pamahalaan noon upang ipakita niya ang kanyang katapatan at pagkalinga sa kanila. Ang pangalan ng aklat ng mga bilang ay hango sa ginawang pagbibilang sa mga tao na nasa tamang gulang at ng mga Levita. Gayunpaman, ang pamagat na ito ay hindi nahayag sa kabuuan ng aklat. Ang higit na malapit sa kahulugan ng nilalaman ng aklat na ito sa orihinal na pagkakasulat ay sa ilang or wilderness. Sa kadahilanang ang sinasaysay nito ay ang karanasan ng mga Hebreo sa ilang, sa bundok ng Sinai, sa ilog Jordan at iba pa, habang sila'y naglalakbay patungo sa lupang pangako. Tayo po ay manalangin. Salamat, Panginoon, sa panibagong araw at buhay na iyong ibinigay para sa amin. Salamat, O Diyos, sa bagong umaga, bagong araw. Salamat, O Diyos, sa muli mong pagising sa amin, sa muli mong pagbibigay ng buhay at lakas. Naway gabayan mo kami at patnubayan sa araw na ito at ilayo sa anumang kapahamakan. Sa pangalan ni Jesus na aming Diyos at tagapagligtas. Amen.